tutulungan lang po namin si Jessica na makabalik doon sa Davao, sa Daegu City na kanilang lugar. Paano po mga kababayan mo? Daddy Frank, pag malakas po. Ni Daddy Frankie, kasi namit na namin si Kuya Bal. Kuya Bal, salamat po. Morning. Hello. Good morning, mother. Okay lang po. Ayan, good morning po. Ayan mga kabarangay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga kabarangay. Ayan. Ang inyong lingkod po, si Daddy Frankie. Sa umagang ito mga kababayan, pupunta po si Daddy sa agency. Ayan. Dahil po mga kababayan, kagabi po, nag-message sa akin si Nanay Pereza, isang PWD na nanay mga kababayan na tiga Daegu City, Davao. Ayan. Nakiusap po kay Daddy Frankie mga kababayan, itong nanay na ito, siya po ay nag-aalala dahil ang kanyang anak napapunta sana sa abroad. Mag-a-abroad po sana at tinawagan na siya ng kanyang agency. At pagdating dito mga kababayan sa agency, ang nalaman-laman niya after mga ilang week niyang paghihintay sa agency ay 4 months pa palang maghihintay. So ibig sabihin parang wala pa yatang employer. So sa kanyang pagpunta rito mga kababayan sa Maynila, expected po niya is makakaalis na siya. Pero dahil sinabihan siya ng kanyang agency na 4 months pa mga kababayan, wala na pong pagkain ang kanyang anak. At isa pa po, hindi po siya sanay sa Maynila. Mga kababayan, ang problema po ng nanay is wala ng budget ang kanyang anak, wala ng pagkain. So nag-decide sila na bumalik na lang ng Davao City. Mga kababayan, main problem talaga, wala na akong pagkain at namumroblema ang nanay. Sino ba naman si Daddy Frankie? Isa rin po akong magulang. Alam ko po kung ano nararamdaman ng isang magulang para sa kanyang anak na sana ay makatulong para pumunta ng ibang bansa. Pero ang nangyari ay parang mas lalaki pa po ang kanilang gastos. Kaya mga kababayan, si Daddy Frankie, pupuntahan ko po ang anak ni Nanay Gemma at tutulungan para ihatid na lang po kasi nag-decide na po ang kanyang anak na uuwi na lang po ng Davao. So ang mangyayari ngayon mga kababayan, nagkaroon naman na siya ng ticket, natulungan na siya ng kanilang congressman. Kaya sa congressman po, shout out po, salamat sa inyong pagtulong sa anak ni Nanay Gemma. Ayan, so mga kababayan, samahan niyo po si Daddy Frankie. Pupuntahan natin ang anak ni Nanay Gemma para ihatid na lang po sa terminal. Ayan, ang kanyang anak at bigyan na lang ng konting financial assistant para sa kanyang pagbiyahe. Samahan nyo kami mga kababayan para naman hindi na nagwo-worry ang nanay na nag-aalala para sa kanyang anak. Ayan, muli mga kababayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Let's go! Mga kababayan, andito na po kami sa, anong lugar to? Parañaque. Nandito na po kami sa bahay na kinaroroonan ng ating susunduin at ihahatid po natin siya sa fair. So bababa tayo mga kababayan nang makausap din natin yung may-ari ng bahay or kung sino po yung dapat kausapin para maging maayos din yung pagkuha natin sa taong ating tinutulungan. So samahan nyo kami. Ayan na. Hello. Sige. Good morning. Ayan. Hello po. Good morning, good morning. Okay, wala problema. Sige. Dito, gusto yung sa likod ng sasakyan. Okay po, wait lang. Ayan. Ilagay mo. Sakay mo muna. Ayan. Ilan ba sasakay? Ay, isa lang. Ay, isa lang. Okay, okay. Picture lang kami. Sige, no problem. Okay lang po ba? Walang problema. Ay, subscribe lang namin yan. Salamat naman. Salamat. Ayan. Ayan. Sige. Sige. Pahawakan mo sa kasama mo para maganda. Ate, ayaw nila.
Oh, sige lang. Tara na. Malang madam. Okay na. Sige, thank you. Ayan, oh, wait lang. Oh, so, ayan mga kababayan, pangalan mo ulit, ma'am? Jessica po. Si Jessica, ma'am. Mga kabarangay, si Jessica po na actually po ang humingi ng tulong po yung nanay ni Jessica na nag-aalala para sa kanyang anak, mga kabarangay, mga kababayan. Kaya pinuntahan natin siya dito sa kanyang kinaroroonan at ihahatid po sa fair. Ayan, so let's go mga kababayan. Tawagan mo na yung nanay niya. Oh yes, tatawagan ko bago tayo umalis. Ayan. Video ka. Ay. Ayaw mag-ring? Sabihin mo kay nanay mo, Cellphone daw. tawagan ko siya. Sige, sa ano, wait lang. Sa Facebook natin sila tawagan. Ano ba yun? Benjamin. Sige. Ayan. Ayan mga kabarangay, tatawagan natin ang nanay ni Jessica para nang sa ganon bago natin makuha, hindi sila nag-aalala. Ayan. Hello Nay, magandang morning po. Magandang umaga po, sir. Ayan. Nay, yung anak niyo po si Jessica, nakuha na po namin siya. Opo. Oh. Nakita ko po, nag-video call po kami. Okay. So, wag na po kayong mag-aalala. Ngayon po, ididiretso na namin siya sa fair. Ano po? Opo, salamat po. Maraming salamat po talaga po. Oh. Wala pong ano man na, basta ang akin lang po, magawan natin ng paraan na hindi na po kayo nag-aalala. At gusto ko lang po ipaalam sa inyo na nasa maayos na kalagayan naman po ang inyong anak. Opo, yun, salamat po talaga po sa Daddy Frankie. Tapos, pasalamat din po ako doon sa aming congressman din po. Yes po. Ano nga po pala pangalan ng congressman natin, ma'am? Si Congressman John Tracy Cagas po. Ayan, Congressman John Ray Gracie? Tracy Cagas po, John Tracy Cagas. Congressman John Racy Cagas. Ayan, so shout out po sa iyo, Congressman. Si Frankie ay sumasaludo sa iyo, sa iyong kabaitan sa ating mga kababayan. Kaya shout out sa iyo, sir. Sana gabayan ka pa ng ating Panginoon. So, didiretso na po tayo na, Antabayanan nyo lang po. Oo. So, kausapin din naman muna natin saglit yung anak ni nanay. Paano ka nga ba kasi napunta dito? Nag-apply po ako dun sa Yung ano po, yung nag-apply po siya diyan sa kanila sa Panabo. Davao. Oo, tapos? Then, yun na po, sir. Napapunta dito sa Manila kasi po dito daw magta-TESDA at saka OWA at saka PIDUS. Tapos, hindi naman namin nalaman, sir, nga 2 weeks pala yung TESDA. Then, matagal pala yung process nila sa pagpapalarga doon sa abroad. Kaya, naisipan ko na lang din po, sir, nga mag-back out. Mag-back out ka na lang. So, Kasi walang magbabantay doon sa anak ko po, sir. Okay, so ready ka na? Okay na yan mga kababayan. Sa agency rin po, mawalang galang na po. Wala po kaming masamang intention or what. Kami po ay tumulong lang mga kababayan. Sa kababayan natin humihingi po ng tulong. So ang gagawin lang po ni Daddy Frankie is sinundo dito sa kanyang agency. Hindi na po namin sasabihin ang pangalan ng agency or what. Wala rin naman pong little bit misunderstanding lang po. Wala kaming balak na saktan or anuman. Wala kaming masamang intention dito mga kababayan. Tutulungan lang po namin si Jessica na makabalik doon sa Davao, sa Digo City na kanilang lugar. Kasi si Jessica po ay hindi siya marunong sa pasikot-sikot dito sa Maynila. At yan lang po ang pinakausap ng kanyang nanay na gusto nilang maayos na makabalik sa kanilang probinsya sa Davao. Ayan, so mga kababayan, antabayanan nyo pa ulit ang aming paghatid sa kanya sa fair. So let's go. Okay. So kumain ka na ba? Kabarangay,
Si Jessica po, nandito na po, nakuha na namin from Parañaque at nandito na po kami sa pier. Ihahatid na namin siya at hindi na rin kami pwedeng pumasok. So hanggang dito na lang ang aming paghahatid. At kay Nanay, Nanay Gemma, sana magiging kampante na siya at naihatid naman namin ang kanyang anak, nakuha na doon sa kanyang agency. Sana maging matagumpay siya sa susunod niya pang mga. Siyempre, dahil si Jessica is walang bigyan din natin siya ng konting pinansyal, pangkain niya sa kanyang biyahe. So Jessica, bibigyan kita ng pangkain mo, no? 1, 2, 3, 4, 5,000. Para kahit papano, pagdating mo doon, pagbaba mo, may pambili ka konti para sa anak mo, may pasalubong ka, ano? Okay. Ayan, sir. Sir, then magpapasalamat po talaga ako kay Daddy Frankie dahil tinulungan po niya ako. Tsaka gifted po ako dahil isa po ako sa natulungan niya. At sana marami pang matulungan na mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong sa kanya. At tsaka sana kuhanan pa siya ng Panginoon, na bigyan pa siya ng malusog na pangangatawan sa araw-araw. Tsaka hi na lang din po sa mama ko doon sa Digo City, dyan sa Panabo, then tsaka i-subscribe niyo po si Daddy Frankie sa YouTube at tsaka Facebook. Saan ang uwi mo? Davao? Davao po. Davao, Digo City? Apa. Okay. So ayan mga kababayan, si Jessica po ay hindi ko naman po kilala, pero ang tumawag kay Daddy Frankie is ang kanyang nanay po na senior, tapos PWD pa. Kaya naawa ako kay nanay kasi nag-aalala siya sa kanyang anak na nandito sa Maynila at hindi naging matagumpay yung kanyang pag-a-apply at nagkaroon ng problema sa kanilang agency. Kaya nakiusap ang kanyang nanay na tulungan ang kanyang anak para maihatid dito sa terminal. Ayan, dahil hindi po marunong magbiyahe dito sa Maynila. Siya po ay from Davao, Digo City. Ayan. So mga kababayan, maraming salamat po muli. Isa na naman pong kababayan natin ang natulungan from Davao. Ayan, shout out po. And then shout out din sa congressman na tumulong kay Jessica. Ayan, shout out mo si congressman natin. Congressman po. Thank you po Congressman John Tracy Cagas dahil binigyan na po ako ng pamasahe pa uwi po. Thank you po. So, mabuhay po tayong lahat mga kababayan. God bless po sa lahat. Ayan, gawa lang po tayo ng mabuti. I'm sure mabuti rin po ang ibabalik ni God para sa atin. God bless po mga kabarangay. Ayan, ibababa na natin si Jessica. Tinay po, ihatid natin siya hanggang sa gate po. Okay? Ano magbuhat yung iba? Saan ko nalagay tayo? Dapat may push cart ka, no? Hindi na? Sige ako na. Mauna ka na. Kaya mo na dito? Ha? So, ingat ka ha. So shoulder mo. Sige, ingat ka ha. God bless po sir. Okay, sige. Ingat. Ayan, bye-bye ka na. Ayan, bye-bye. Ayan. So, mga kababayan, mga kabarangay, naihatid na po natin. Hanggang dito lang po ang paghahatid natin kay Jessica. Salamat po sa Panginoon. Isang kababayan na naman natin ang ating natulungan na sana'y makauwi siya sa kanilang bayan sa Davao na maayos at ligtas. God bless po. Bye-bye.